sobrang init ng panahon, usong-uso yung pagka-heat cramps. Lalo na pag ikaw ay nasa isang outdoor na sport, ganyan. Di ba tama ba ako dyan, Doc Sheng? I-combine natin kasi yung dehydration, tapos yung exertion, and then napakainit talaga ng panahon. Yan yung pinakamadalas na parang conditions tayo Pero sa nagkakaroon ng kaalaman cramps. ng marami, ano po ba itong heat cramps na ito, Doc Sheng? It's a milder form kasi ito ng parang dehydration. Parang, kasi pag yung pinaka-grabe, yung pinaka-worst, ito yung maging heat exhaustion ito. And then, Dok, anong parts ng body natin nagka-cramps? any muscles actually, ang pinaka-common yung mga nasa extremities eh. Sa calf Legs. muscles, di ba? Thighs, Yeah. even Sa yung mga arms. trunks natin pwede sa arms, Even biceps. sa abdomen. Yes, pwede mangyari kasi. So ano yung parang specific or yung parang distinct na nararamdaman para malaman na heat cramp siya, hindi siya ordinary na sakit lang? One is, it's painful, masakit siya. And then, nagkakaroon siya ng, parang natawag namin dito term is involuntary ang contraction. Doc, sorry, when you say painful, paano yung sakit niya? Yung sakit na parang nangangalay, sakit na parang yung talagang painful na parang may tumutusok o kumikirot? Pins and Paano needles klaseng ba yan? sakit? Kasi pag yung tinatawag nating tusok, we cannot consider that parang pain or cramps. Yung cramps talaga, kung sa mga hindi pa naka-experience, wag sana, no? Pero talagang napakasakit, mapapasigaw tayo sa sakit. So, when you see before yung mga athletes na nagka-cramps, di ba, usually everybody rush to them kasi talagang napakasakit. Meron ba tayo, Doc, na first aid na pwedeng gawin while ba on the way to the hospital? Pag, buti na lang heat cramps is actually relatively mild. Hindi siya katulad ng heat stroke. Kasi heat stroke is the worst scenario. Ang cramps, sila yung pinaka-actual the mildest. So, one, siyempre get him out of the situation. Dapat kung nasa init, take him out. Kung pwedeng mabigyan ng kunong fluids. And Cold then compress po. yes, cold compress Pwede rin. will help. But ang pinakamabilis kasi is to stretch. Stretch the yeah. muscle. If yung ibang nagkakaroon ng gastrocnemius dito sa binte, nagka-cramps, ang ginagawa nila, in-stretch. Yeah, pag ganun. Yes. Plantar. Basta kinokontra lang natin kung biceps ang stretch. Usually, yun ang kinocounter natin. Yung first aid. Doc, what about yung pagkain ng potassium-rich foods like banana and apples? Does it help also in that heat cramps? Yes, actually it does. Ano? Pero it might not be immediately available kasi. So, pag during dehydration, water will help. Pero sometimes kung masyadong profuse yung sweating and water loss, might be good yung mga sport drinks kasi merong content ito ng mga salts. So, gaano katagal usually yung pain niya sa isang heat cramps? Like, for example, pag gaano katagal mo na siya masasabing severe na tong case na to? Kasi para sa akin, lahat ng heat cramps, masakit, severe. And then it will stay for some time, minutes, kung sakaling hindi natin gagawa ng first aid. Sino yung mga at risk ng heat cramps? Yung mga athletes for one, kasi yung mga joggers, kung hindi sila prepared, dehydrated sila, wala silang protection, tapos baka gusto nilang i-test yung tolerance nila, gusto nila doon sa mainit, endurance test ko, no? Pero sometimes, dapat meron silang protection for that. Sila yung mga risk. Iba pa to sa pulikat. Actually, parang in a way, same, cramps ang tawag Yeah, sa amin. so kunwari, pwede rin siyang maranasan pag kunyari nasa dagat. Kasi minsan, ako parang, alam mo yung mamumulikat yung paa mo, di ba, sa Na-experience mo kakalangoy. na, Yes, yes. oo. So para siyang ganun, Doc Yes, you Sheng. cannot move it eh. Pero yung ibang cause So siguro pwede na rin hindi. siyang Yes, but- mangyari na nasa dagat ka or nasa sa Yes. pool. Pero we might call it another Kind of another term. cramp. Hindi na siya. Hindi siya cramps. heat cramps. Mainit na pulikat. Hindi, Doc, kasi si Derek daw, pag natutulog daw siya, parang naninigas yung kanyang binti ba o arms? Katandaan lang yan. Ano ba? Hindi sa paging lang ba ata yun eh. naninigas? Yun ba? Di ba braso rin? Braso. Brasa ba? Brasa ba? Kasi kung tumitigas Binti lang, pala, binti. Sorry. kung sumasakit talaga, Naninigas daw. we call it Binti. cramps. Oo. Ang first aid ko pa rin is still yung stretching pa rin. Stretching pa rin. Yes. Saka maraming banana, no? Yes, siguro just to make sure para well-balanced fluids, pati yung mga electrolytes, yung mga salt. Pati kasi sometimes tayo, mahilig tayo, di ba,
distilled water. Oo. Distilled water, walang Walang minerals. yun. effect. Ito common ito sa mga basketball players. Like for example, when they're cramping, nagpapahinga lang sila. Like for example, mga ilang seconds lang, tapos iinom sila ng electrolyte, ganyan. Something, Makabalik drinks, sila. fluid drinks, ganyan. So, after that, babalik sila. Do you recommend it na bumalik agad sila dun sa sport nila? Actually, siguro, depende kasi few minutes rest actually will do if they're that needed. Eh kung hindi naman sila din that needed, siguro we can recommend it siguro magpahinga for a few more minutes. Sige, go ahead. Gusto ko lang i-ask, may complication ba to, Doc? Na Buti pag naman agad- hindi. Wala naman. Unless you're driving, and then siguro... Or swimming for that Or swimming, matter. yes. Tanong ko lang, Doc, kasi nabanggit mo nga dehydration to kaya nagkakos ng heat cramps. Ano? Tapos sabi mo, pwedeng painumin ng mga yung mga drinks, ganyan. Eh kung halimbawa, paliguan mo bigla, ganun, buhusan mo ng tubig, pwede ba yun? It will help, ano? Kasi but for me kasi ang cramps talaga, any form of Inside. cramps, it has to be yung stretching or sometimes massage might help, ano? Pero the best is stretching. Ang problem lang kasi if we're not too familiar kung anong muscles ang nagka-cramps or anong muscles ka. For biceps, you know, this has to be stretched that way, pang kontra, no? But if triceps ito, we don't know. Dapat kasi kontra sa action ng muscle. So whatever yung napupulikat, kontra lagi ang stretch. Yes, Kasi yun ang rule of stretch. thumb niya. Yes, parang kung nag-gym tayo, di ba, sometimes, after the weights, i-stretch yung mga extremities nyo. Aside from dehydration, yung not proper warm-up ba, nakaka-cause yan ng cramping also? Yes, actually, very true yan. So anong dapat gawin namin na, lalo na rin sa mga athletes, ganyan, ano, para maiwasan namin ng heat cramps? Well, kung sakaling heat cramps ang pag-uusapan, talagang avoid natin yung excessive heat condition. Protected tayo, may baon tayong fluids, and yung nga, maganda yung warm-ups. Warm-up stretching, a little stretching, not too much stretching. Saka kung condition, huwag natin pipilitin yung hindi ka naman talaga yung mga weekend warriors lang, tapos biglang mag-all parang run of your life. Oo, or yun nga parang eh. gano'n. So yung mga halimbawa nagji-gym, yung mga nagji-gym na hindi nagsistretch, makakaranas din sila ng mga heat cramps. Ganun. Pwede. Pwede. Yes. Kaya advisable kasi before mag-gym, warm-ups muna kahit na mag-treadmill muna. Doc Sheng, may nagpapatanong, natotoo daw ba na kapag pinipress mo yung legs tapos sobrang sakit, does it mean na kulang ka sa potassium? Not always kasi. I hope marami kasing causes ng leg pains. In fact, kung hindi naman cramps, pag pinapress yung leg pains, yung legs na malalaki, baka may nagbabarang ugat kasi. Hindi tama naming deep vein thrombosis. It's actually a medical emergency. Iba na yan. So dapat yun ang aming tatandaan, hydrate, stretch, para maiwasan natin ng heat cramps. And What kung tayo about- umiwas sa mainit na lugar, umiwas sa What about hot compress para sa heat cramps? Is it advisable? It might help, but I'm not sure how it will help, how directly it will help. Siguro kung maybe cold compress. Cold compress. Better pa rin ng Yeah. cold compress. Hot compress kasi, a warm compress kasi is a form of... Vasodilation, no? Yes, saka, although ano siya sa sakit in any form of body pain, warm compress can really Kasi yung help. blood flow, di ba? Blood That's flow. right. It's a therapeutic, it will help. Rina, kasi si Rina, di ba, alam natin, sport, siya, therapist. Ano ba yung mga dapat na stretching na ginagawa namin? Kunyari, tulad nun, si Direk, masakit yung legs niya. legs, Leg kasi niya like, for pala, example, every night Huwag mo sumasakit. i-sample direct, sample mo ibang tao. Si direct Yung, kunyari sa likod ng legs, di ba? So, ito yung gastrocnemius, kunyari, ng legs natin. So, normally, pinupush namin to. Pag ganyan. Kasi ito yung gastrocnemius. Pag sa harap yung masakit, pababa mo Pababa. ipupush. Yan. So, ganun yung mga exercises. Kumbaga ba rin sinasabi, you have to pull the muscle at its Again, cramp. It has yes. to be Again. pulled, no? Yes. Pulled, That's okay. right. Oo. Paano ko yung So, likod? Kung likod, pwede kang gumanon lang. Depende. Reach the floor, ganun. Kasi depende on the part sa likod. Like, for example, kung lower back Lower yun, back. pwede mo pang kunyari, naka-lower back ka na, tapos on your right. Ganun. Depende kasi kung saan masakit, diba? So, dun mo siya Pero isa-stretch. on your push right yan pwede, or- di ba? Push, yes. Basta you feel the stretch. Yes. Eh, paano ko yung muscle dito nagka-cramp? Oo. Iba na yun, mental toughness. Ay, hindi tayo pa gano'n. Hair massage na yan. Hair massage. Iba na. May question din
ako na pumasok, tinatanong lang, kasi I think you mentioned kanina, kapag namasakit, pwede siyang i-massage. Pero paano yung way ng pag-massage? Dapat ba dahan-dahan or dapat talagang... Pag sa cramps kasi, Yes. usually it has to be strong massage. Pero the most Hard. effective way talaga is still the Stretching pa rin. Stretch pa rin the It can muscle. help yung massage, pero mas okay pa rin kung isi-stretch na lang instead. Kasi na-experience that before eh. Na sumakit yung gastrocnemius ko and luckily, somebody did a very hard massage. Nawala. There is a proper technique in Reflexology ata massage. mawawala So, a yung hard cramps. massage can make somebody very happy. Yes, actually. Everybody will smile. May proper technique tayo ng massage. Dapat pinapalabas mo dito sa may axillary mo o kaya dito sa may inguinal mo. Kasi Yes. yun yung lymphatic something, di ba? Yung mga drainage, yung Ah, tinatawag na lymphatic drainage mo. efflorage. So, dapat dito mo pinapalabas yung notes. Sa kilikili, tsaka sa inguinal. So yung advice, yung mga tips natin, advice natin sa mga nanonood sa atin na pagka nag-heat cramp sila, huwag silang mataranta. Kasi pwede naman mag-hydrate sila at mag-stretching. Diba? Yes, sila ang pinaka on the spot na makakatulong sa sarili nila, stretch kagad nila. Kung sa tingin nila maling stretching, they try the other side. Oo. Okay. Alright, si Doc Sheng, lagi natin yan nakakasama eh, di ba? Pero saan kanila pwedeng makontak? Just in case meron pa sila mga katanungan when it comes to yung, di ba, sa heart kasi si Doc Yes, sa Sheng. Philippine Heart Center of base mostly or sa Medical City. Lapit lang. Yan, Medical City. Cellphone number, wala ka bang Oh, Facebook ah, page? pwede nila Sikat na makontak sikat sa ka na. Konti lang, di ba? Konti lang. Aside from being a heart, syempre for your opera needs. Di ba yung opera? Kasi opera singer si Doc Cheng. Yes. Oo. I used to do kasi sideline ko yun dati before ako naging doctor. He's an opera I don't singer. market it. Of course. Operatic Ay, singer. ang galing kumanta ni Doc. Sa sample lang Nagpa-piano kaya. ka Kay Doc ka ba nag-training? Ah. Kay Doc ka nag-training? Sample Hindi, ako daw. nag-train Sample sa Doc kanya. Cheng. Sample One or two lines. Nagulat talaga siya. Di ba ba nakapag-vocalist? Go, Doc! Now? No. Pero parang ganun. Ulitin mo nga ulit to. Hindi, may kumurot lang sa akin. Hindi kuya, para lang marinig kuya. Tapos Hindi, yung alam ko na yung ate. Yung ate, yun. Sarap tawagin na ate din. Lola Lin. Tita. Tita Lee. Okay, maraming salamat kay Doc Sheng para sa ating mga tips about heat cramp.